Update sa Kadiwa Centers na nagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ating alamin kasama si Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumers Affairs ng Department of Agriculture. Attorney, magandang tanghali po. Magandang tanghalin po, Asek Weng at kay Asek Joey at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Asek, kumusta po ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa Metro Manila at kalapit na lugar nitong 20 bigas meron na program sa mga Kadiwa Centers? Nako, sa pag-iikot natin kahapon at ngayon po, umikot po tayo sa Mandaluyong kahapon at sa Pasay at ngayon po pumunta po tayo na Navotas at dito rin po sa ating building dito sa may elliptical road sa Department of Agriculture. Pila po ang mga tao at marami po ang talagang natutuwa at kasulukuyan nakikinabang ngayon sa ating P20 na bigas. Nagpapasalamat po sila sa atin, sa pamahalaan, sa ating presidente, of course, for yung availability. Sabi nila, sa wakas po ay nakakabili na sila ng 20 bigas. Clarify lang natin, Asek, no, nabanggit nyo na sa DA, tapos isa po sa Pasay po, nagbebenta ng 20 pesos na bigas. So, is there any other area or place po dito sa Metro Manila na nagbebenta pa nito? Dito po sa Metro Manila, nagsimula na po tayong magbenta dito po sa Mandaluyong. May dalawa po tayong branch doon sa Addition Hills at sa Calentong. Meron po din tayo dito sa Kamuning Market. Pupuntahan po natin to bukas. Meron din po tayo dito sa Caloocan City, sa Bagong Silang. Meron po tayo sa Navotas Agora po. Meron po tayo. At sa Las Piñas Public Market po, meron po tayo ngayong P20 selling doon. Marami na pala. Oo. Subukod po dyan sa mga nabanggit ninyo, Asek. Opo, kailan po inaasahan na madadagdagan pa o mas dadami pa yung Kadiwa Centers na nagbebenta nitong 20 pesos na bigas? Yes po, bukas tayo po ay magbubukas pa ng additional na bale 26, no? Dahil 32 po total na ang magbebenta. 32 centers na po ang magbebenta ng ating P20 na bigas sa ating mga Kadiwa Centers. Kung maalala niyo po kasi, ang ating mga Kadiwa Centers, majority po kasi sa kanila, bukas po ito ng Thursdays to Saturdays. So Thursday po bukas at meron po tayong malaking pagsasalo-salo bukas dito po sa isang Kadiwa Center natin dito sa Bureau of Animal Industry dito sa Visayas Avenue. So dito po, kumbaga, ibibenta po natin dito sa Kadiwa Center sa BAI yung ating pong P20. Asek, paano po natutulungan ng programang ito yung National Food Authority at napansin nyo na po ba o meron na po bang epekto ang pagbebenta ng 20 pesos na rice sa presyo ng bigas sa market in general? Well, Asek Joey, kahit naman na nung mga nagpatupad tayo ng ating MSRP no, sa bigas ay nakita na rin naman talaga natin ang pagbaba ng presyo ng bigas. At the same time po, natutulungan naman talaga natin ng NFA para po ma-declog o ma-clear po yung marami nating mga warehouses dahil nga po, alam naman natin, ang NFA bumibili po yan ng buffer stocks ng rice. So pag po tayo ay nagkaroon ng kalamidad o emergency, yan po yung ginagamit natin. Pero kung wala naman pong kalamidad o emergency, dinidispose din naman po talaga itong bigas na to. So ginagawa natin mas kapaki-pakinabang at mas marami ang mas makinabang nito as yung mga mas nangangailangan po. So ito po yung programa natin, yung ating previously P29 po, ngayon po ginawa na nating P20. At talaga naman pong nakikita natin na yung ng stocks, kumbaga unti-unti nating napapalabas yung stocks ngayon ng NFA, yung buffer stocks niya, para po mas magkaroon pa siya ng space at makabili pa siya ng mga bigas o palay sa ating mga lokal na magsasaka. So, Asek, paano naman po tinitiyak ng DA na sapat yung supply ng bigas sa mga lugar na sakop ng program at ano po yung mga hakbang na ginagawa para maiwasan yung hoarding, resale o pang-aabuso sa programang ito? Yun nga po, katulad nga po na isabi ko kanina, yung ating, kung maalala po natin, at start po kasi tayo before ng ating P29, meron po tayong in-establish na monitoring dahil nga po ang
meron po tayong directed po ito sa vulnerable sector, yung pwede pong makabili. So ang ginagawa po natin, pinapalista po natin yung kanilang pangalan or nire-require po natin na sila ay mag-present ng ID at para po naman na ma-ensure po natin na marami rin po ang maka-avail, nililimitahan po natin ng 10 kilos per person lang po ang binibenta natin kada araw. Meron po itong kabuuan na 30 kilos lamang po na allocation per person per month ang ating pong programa. Nakikita mo naman po natin na yung mga madalas pong bumili, talaga naman pong sinusunod naman po nila yung allocation na yon. So yun po yung ginagawa natin. In the future naman po magkakaroon tayo ng inaaral po namin ngayon yung paggawa po ng mas improved system ng monitoring. Dahil nakita po natin ngayon talagang mainit ang pagtanggap at mahaba po ang mga pila. So nakikitaan po natin na talagang medyo madadagsain pa itong programa. So kailangan po namin i-improve yung aming monitoring system para po ma-ensure natin na mas marami pa po ang makaka-avail nitong programang ito. ASEC, ano naman po ang role ng LGU sa pagpapatupad ng Kadiwa Rice Program at paano po makikipag-ugnayan ng isang pamilya o individual upang makabilang sa program o makabili nitong 20 pesos per kilo na bigas? Malaki po ang role ng mga LGUs natin dahil nga po pag LGU po ang bibili o magsasubsidize nitong bigas, kalahati po, kumbaga alam naman po natin may subsidiya po ang pagbebenta nitong 20 pesos na bigas na to. Malaki po ang tulong kung talagang si LGU po ay mag-order sa amin at sila mismo po kasi ang magdi-distribute nito. Matutulungan po natin ang gobyerno para nga po mas mapalawig pa o mas maparami pa yung makinabang dito sa ating programa. At the same time po, of course, yung sa security, sa logistics, siyempre, pag-aayos po ng mga pila, yan po ang talagang malaking tulong po ng ating mga LGUs. Sila po yung tumutulong sa atin para maayos po natin, lalo-lalo na yung mga pila kanina. Yung pong mga tanod natin, mga kapulisan nang tumulong po sa atin kanina dahil marami po talagang mahaba po yung pila. At siyempre, pagka medyo naubusan po ng stocks ay medyo yung mga tao talaga excited po kasi sila na makakuha nitong bigas na to. Yung po sa isang tanong, sir, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, yung sa isang tanong ko, ano po? Paano po makaka-avail o makikinabang ang isang pamilya o individual para makabilang sila dito sa programang ito? Opo, ngayon po kasi tayo ngayon ay nakadirekta po ang programa muna sa vulnerable sector. So usually po yung mga 4Ps, mga PWDs, mga senior citizens at saka mga solo parents. I-require lang po naman natin sila ng ID. So pwede naman po silang, may kanya-kanya po silang mga LGUs. Usually tinutulungan naman po sila na magkaroon ng ID o kaya maging bahagi ng itong mga grupo na ito para po yung maging smooth po pag sila po ay pumila at ni-require po sana sila na mag-present ng proof na sila ay part ng vulnerable sector, ay meron po sila mapakitang pagkakakilanlan o yung identification po. So pwede po silang makipag-ugnayan sa kanilang mga LGU. For 4Ps naman, DSWD yun. Sa senior citizens, alam ko po may mga senior citizens organization din po tayo para sila po ay magkaroon ng proof na sila po ay part ng vulnerable sector na yan. Okay, ma'am, yung sahin niyo na lang po sa mga Pilipinong umaasa sa programang ito, lalo na po doon sa mga lugar na nangangailangan at tumaasang maaabot na rin sila nitong 20 pesos per kilo na bigas. Okay, so yung 20 pesos po natin ngayon ay available na sa mga Kadiwa centers natin. Tandaan po natin kung kayo po ay nakakabili previously ng P29, mabibili nyo pa rin po yan sa ating mga Kadiwa centers kung saan po dati ng P29. Ngayon nga lang po, ito na ngayon ay good news. So hindi na po 29, 20 pesos na po siya. Nilalayon po nitong programa, of course, na magbenta po tayo ng murang benteng bigas para sa ating vulnerable sectors at tayo po ay gumagawa talaga ng paraan ngayon para mapalawig pa natin. Ngayon, nagsimula tayo sa 8
bukas po, magiging 32. Tayo po ngayon ay gumagawa ng paraan para mas maparami pa po yung mga stores, Kadiwa stores and centers na magiging available po itong P20. So abangan po nila at para mas lumapit po itong programang ito sa lahat, lalo na po dun sa ating vulnerable sectors, sa mga nangangailangan po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumers Affairs ng Department of Agriculture.